ng BPI, outplayed and MP the King nangunguna sa larong ito. Tanging si Benny Cutie lamang ang nakakasabay in terms of gold at lumalaki na nga, lumulobo pa. Okay. MP the King goes in, may Torre lang na makukuha at out na agad. Grabe, ginamit pa. Ultimo yung Netherrealm para lamang safe silang maka-atras at maka-alpas. Yung first layer ng mga Torre dito ay naubos na rin. At yun yung safety kung bakit nga ba sobrang farmed up dito ng Gold and Jungler for damage leaders for Twisted Minds. Looking at this one, guys, na nakita natin naka-Malefic Roar na rin agad dito si Outplayed. So, 7 or 8 minutes into the game, meron na siyang physical pen. So, kahit na si Yawi at si Team Ortiz yung humarap, napipeel off yung damage. And not only that, medyo delikado man yung buhay nila, may pangharap, meron din pang-awat. Makakaagaw pa nga ata ng purple buff dito si MP the King. Wow! Twisted Minds, para bang hindi makagalaw yung TNC Pro Team. I think they have broken the code kung ano nga ba yung laro na gusto nilang ilabas dito with this ultimate ube. Grabe si MP the King dito, pumade away pa eh. May fade away retry pang ginawa doon sa purple buff. Yeah. And ngayon ay ramdam natin na pinipilit din naman ng TNC na humanap ng trade, humanap ng kills, pero wala talaga silang matagpuan eh. Tsaka hilugi sila kapag nagsasama-sama yung members ng Twisted Minds. Kasi remember, bukod nga sa may Netherrealm, meron pang Guiding Wind. So mag-all-in man sila, magba-backfire kasi sa kanila to. So they need to capitalize sana sa mga pick-off or isolation play. Kaso sila yata yung mas na-isolate. Tika na makuha doon, pero si Zaid na ay namatay sa kamay ng Twisted Minds. Napakagandang simula nito para sa kanila. At hindi makagalaw ang TNC Pro Team. Still 0 kills, 0 turtles, 0 turrets. At ito yung mapapaisip ka. Ito yung lakas ng ultimate ube na talagang pinapalabas ngayon ng Twisted Minds. Yung UUB lineup na ito ay talagang marami nang napahirapan, marami ng mga international teams na nakaranas at naramdaman ang hapdi ng ultimate UB na to. Tsaka nanunuot na rin kasi talaga yung hapdi na yan. Kasi nga kakasabi pa lang naman natin, bakit nanunuot? Eh, hindi lang yun yung problema nila. Kasi even Haji Z already has the glowing wand as well. So yung mga ganyang Pub Shadow and Ghost Bursers na meron na rin malaking epekto yan. At malaki din yung epekto actually na ang maagang na-compromise yung jungle dito for TNC, which eliminates their vision and as well as movement dito sa mapa. Constricted na yung space nila. At tila ba'y parang hindi malapit yung laro kanina nung game number 1 at TNC Pro Team ngayon ay nakakulong lamang sa base para tayong bumalik ng 2020 kung saan ultimate ube ang pinapanood at talagang nakakulong ka lang dito sa loob ng base mo. Oo, ang kaibahan dito, ang dami ring damage na nabibigay ng Twisted Mind. Ngayon naman, Abbot of the Guardian para na makatakas. Dito si Yawi, alam mo na nagkakaroon ng problema kapag yung mga ultimates na malalaki ng TNC ay ginagamit na nila pang alis. Yeah, and kontrapelo talaga yung movement dito ng Twisted sa gusto sanang i-accomplish ng lineup ng TNC. Diba, pasugod yung gusto dito sana nila Yawi, you have the AOG. Pero katulad nga sinabi natin, pag nag-AOG sa atras lang, flicker out lang, makakaiwas in a span of what? Ilang segundo yung mga members ng Twisted. So eliminated agad yung instant or yung express movements for TNC. Mukhang matagal pa talaga yung paghihintay if you're TNC Pro Team. You want this Sicilian to scale up. Gusto mong makakuha ng gold si Benny Cutie. Pero parang hati ang nangyayari sa gold. Isang buong pamilya na umiikot. Naghahati-hati lamang sa kanilang pwedeng makuha. Silipin na natin ang Infinix in-game equipment. Sa ngayon ay medyo kulang pa talaga sa items ang kupunan ng TNC Pro Team. Meanwhile, ano bang makikita natin sa side ng Twisted Minds? Makikita nyo po naka-winter crown na agad si MP the King. So we could definitely expect na siya yung pupuro haharap just so they could get their hands on either Lancy or even sila Benny Cutie here. But aside from that, guys, makikita natin yung kalugihan po talaga dito sa resources ng TNC. Kasi nga, ang laking difference ng goal to goal pa lang natin. 6K pa lang po yung total goal for Benny Cutie, which meanwhile, si Outplay po ay 9,000 na. Wow. Ang laki ng damage na na-inflict din. Looking at our gold leaders din by BPI here, na yung tatlong members alone ng Twisted Minds ay enough na para maka-tour down. Lalo na pag sumama pa dito, yung ibang mga members na slowly catching up and creeping up from behind na rin. At mukhang mahihirapan pa nga mag-contest na Lord ng TNC Pro Team. Will they risk another Lord steal? Papasok na naman ba muli si Zaida para subukang mangnakaw? Pero mukhang masyado na malayo, masyado na late. That's gonna be the Lord secured para sa Twisted Minds.
lumobo na 9,000 ang Grabe. kanilang gold lead. And not only that, 12 minutes into the game, kahit sabihin natin na kailangan lang ng oras ni Lancy, oras din kasi yung kalaban nila. At habang tumatagal, mas lalo sila mahihirapan because of the Lord ngayon na nakuha ng Twisted, and as well as kahit magantay sila magkaroon ng stock si Lancy, mas lalo din kasing tumataba, nagpa-farm up yung ibang members ng Twisted Minds. And speaking of which, nandito na agad sila sa may bandang top lane. Okay, ngayon ay umaamba lamang ang Twisted Minds. Yung ng Eagle kagad, pero umaska po na. Flicker ay nagamit din ni Alpine. Basag yung Torres sa may bandang ibaba. Ngayon, matagumpay na pag-depensa ang mailalatag ng Phoenix Army. Yung Lord ay sasalubungin na nila din sa may bandang ibaba. Pero yung next wave ng minion ay paparating na rin para sa kupunan ng Twisted. Ngayon, 3 Martise ay nag-onward. Walang tinaman up to the guard dyan. Pero mga minions lang, kailangan lumayo ni Yawi. Kalahati kagad yung kanyang buhay. Ngayon, atras na rin si James. At matagumpay na naman yung aksyon at dedikasyon ng Twisted. Isang inhibitor ang kanilang nakuha. Sapat na siguro yon. Medyo nalugi pa yung TNC Pro Team dahil yung malayong lane pa sa Lord yung nakuha na ng inhibitor turret. Yeah, and aside from that, naprolong man nila ng konti yung defense nila, pero yung numbers ang kailangan lang. When we say of numbers, kill sana. Diba? And yung number game talaga ngayon ay wala sa kanila. And mukhang magro-rose gold na rin dito. Later so si Outplayed. So yung dive potential, yung surprise ay pwede pang malimit kasi ready to rumble na ang Twisted Minds. Mukhang makakapag-clear naman ang kupunan ng TNC Pro Team. Talagang aasa na lang sa late game na meron dito ang isang Sicilian. Matagal-tagal pa ang kanilang hihintayin. Game equilibrium is around 50,000 or 55,000. 20,000 pa ang kakayure ng TNC Pro Team para makasabay. Or potentially, kung makakasteal dito si Zaida, napakaraming kondisyon. Pero mukhang nililimitahan pa mas lalo ng Twisted Minds ang pwedeng makuha ng TNC Pro Team. Grabe, ibang klase. Fini-freeze na rin ang Twisted Minds dito, yung mga minions. Para nga naman mapilitan at ma-force ang TNC na lumabas doon sa kanilang base. Kaya lang ang nasa isip nila ng Twisted Minds dito, sige, tiisin lang natin. Again, pinag-uusapan natin nung kanina, Umi and Athena, na meron silang Lancy, meron silang Cecilion dito na kailangan lang makastocks. Kaya lang ang problema, kailangan niya pang tumawid para makastock siya dito at makahampas dun sa mga minions. Yeah, and yun nga sinasabi ko kanina, kahit nakakampi ng isang Sicilian oras, problema nila numbers 3-0 pa rin ang ating kill score currently. And with that, ay nakikita talaga natin na nagagahol, kinakapos dito ang members ng TNC sa kung ano yung paghahati-hatian nila. At ito talaga ang kamandag ng Ultimate Ube ni Coach Bonchan na dating naging weapon in international teams or international level teams. Twisted Minds ngayon ang humahawak at mukhang master na rin nila. Lagpas sa basic pa. And for this, si Hajizi ay mukhang nakikita natin na yung prowess niya dati sa ganitong klaseng komposisyon ay napapagana pa mas lalo sa Twisted Minds. Oo, sabi niya, namiss ko yung ganito eh. Namiss ko gumamit ng mga paramis eh. Lalo na may kasamang Matilda at mabilis lang talaga. Halos sa 5 segundo lang nilang kinuha yung Lord na ito, ladies and gentlemen. Ganun na kataas yung damage ng Twisted. Maganda sana yung idea dito na layer for the side of TNC. Pero problema, sobrang nakontra rin sila nung last week maharamis dito for Twisted Minds. And that was very ideal kasi nga ang gusto ng Twisted Minds is second chances. At ito yung chance nila nga muli sa kanilang paghaharap na maiba yung kwento. And this might just be their biggest chance na tapusin na ang serye na to. Kunin yung isang punto na kailangan talaga nila para magpatuloy dito sa loob ng ating liga. And for TNC Pro Team, ang pinakamahirap na depensa, 10,000. Nakita na natin may mga teams na kayang dumepensa sa ganitong klaseng scenario. Pero sa ngayon, dumidilim na ang paligid para sa Phoenix Army. Makakadepensa nga ba against the Minds? Makikita natin tuloy-tuloy ang misyon ng Twisted Minds. Ngayon ay nakuha na kagad yung number 1 kasi yung Torres sa may bandang gitna. Ngayon tatanong natin sa guard. Nagamit na rin ni Yawi dito. Pero kakayanin niyo ba rin sustain? Hindi ata. Ngayon ay nagamit na rin yung kanyang revitalize. Evil Quellers mula dito kay Zaida. Napatay kagad yung isa sa mga main damage dealer nila. Okay, that was a great start para sa TNC. Ang maganda doon, kahit sabihin na natin na medyo nabawasan ng base nila, but as long as maka-answer back, lap back na sila, doon nagkakaroon ng sliver of hope. And as well as nakita rin naman natin na hindi biro na in-exhaust sila, tinry nilang i-proc agad yung Netherren and as well as guiding with her for Escalera. But still, that window could be a door eventually para sa TNC Pro Team. Pinag-usapan natin kanina na 20,000 ang kailangan ng TNC Pro Team para ma-reach ang game equilibrium. At dahil sa depensa, sa crucial na pick-off na nakuha nila kay MP The King,
ay 8,000 na lang lagpas ang kanilang kailangan kayure na para ma-reach yung kailangan nilang game equilibrium. 17 minutes in, Burrito and Athena. Kanina, close game to, pero para bang nakakaganti na ng bahagya ang TNC Pro Team. Okay, we see some rise onto the map kasi nga nakakalabas na sa wakas or finally dito ang TNC Pro Team with what happened. Kaso nga lang ito problema pa rin nila. Look at the stacks here for Obliga. 672 and 10 here for his Sky Piercer. So all in all, sabihin man natin, isa pa lang naman napatay ni Outplayed, but with that enough staffs, somehow, grabe na rin, parang Armalite na yung baril niya dito. Unli na, no? Unli na talaga yan. Back-to-back Ranger games para dito kay Outplayed. Getting the MVP as well in game number 1. Sa kanya din nakasalalay ang goal dito ng Twisted Minds dahil karamihan ng pera ay nasa kanya. As far as I remember, siya din ang may pinakamataas na damage dealt sa larong ito. But in terms of timing, Athena, nabanggit mo to kanina, kaibigan man ng Cecilio ng oras, hindi pa sapat ang kanilang goal para magkaroon ng fair na laban para sa paparating na Evolved Lord. Pwede nilang gapangin unti-unti, katulad nga ng mag-agang facing or placement dito na 3 Martis sa sarili niya sa may Lord Pit. And as you mentioned nga earlier, time plus number. So yung number ngayon ay nakukuha na rin nila kasi finally, nakukuha na nila Benny Cutie yung enough na mga gold from the minion wave na lumulusot na doon sa may mid lane. At tignan mo naman yung minion wave doon sa may bandang baba. Lamang ata ang kupunan ng Twisted Minds doon. Kaya kakailanganin na may magdepensa para sa TNC Pro Team. Twisted Minds lamang in a 4v5 scenario around this Evolved Lord. Okay, lalaban ba si Leader? Secret Eagle nagamit ang aking kakad. Dito na Escalera, si Saida ay nagtatago pa nga rin doon sa may gilid. Ngayon, nagamit tayo yung Netherrealm. Marami mga ultimates na nabitawan dito mula sa Twisted Mind. Epi the King, delikado ato siya kalahati yung kanyang buhay. May susundo ba siya? Hindi. Pero maibabalik din doon sa poder ng Twisted Minds. Sabay dire-diretso muna doon sa Purple Buff. Ito si MP. No more Netherrealm para dito sa Twisted Minds pero kailangan may umuwi. Umuwi na doon yung Edith at mukhang papasok naman dito sa Escalera. Outplayed, half HP. Pero si Yawi hindi mahanap. Benny Cutie goes in! Okay, nalabag na yung Shaman Force. Chrono Dashes ay nabitawan na nga rin. Pero yung flow ng minions ay pabor talaga sa Twisted Minds. Diretso lang sila dito. 30k yung buhay ng Lord. Habang si James ay nakabante na nga rin. Sanguine's Claw ay hindi tumama. Ngayon naman si Sanda ay ibinabantayan din dito ng Escalera at ni HGC. Ngayon, soft reset na naman. Soft reset na naman ang kailangan nilang gawin dahil mukhang yung mga minion waves ay chinachani na yung base. Ito na yun. Sino makakakuha ng Lord? 4v5 pa magiging laban. Nilapag yung Shaman Force. Buhay pa ba dito si MP na King? Pero si Alpin na makakakuha ng Lord na yun. Ilalaban na lang ng TNC. Habang tutukan ay hindi na may kakasa. Pop yung emo. Dalawa kagad ang napatumba mula sa Phoenix Army. At Outplayed pa nga ang nasecure ng Lord. At dedepensa ang kupunan ng TNC Pro Team dito. Diretso na ata sila dito. Ang kanilang misyon na pigilan ang pagtuloy sa playoffs ng TNC ay nagkakaroon na ng kasagutan. Circle Eagle ay gagamitin na rin kagad dito Escalera. Ngayon may papatuba pop yung emo dito. Pakakatakas mo niya. Figure na gamit niya. Nagamit na rin. At nabitawan yung ultimate. Pero si Outplayed ay piniit na naman. HGC nakabasag na lang Torre. Ngayon MP the King ay nag-dive na rin. Pero wala silang mga minions ha. Masyado pang matagal. Hindi. Sapat ata yung oras para sa Twisted Minds na tapusin at makakuha ng punto sa laban na ito. At papatahimikin muna ng Twisted Minds ang Phoenix Army.